This will add to the capital ships of the Philippine Navy that is capable of patrolling all the way up to our EEZ and even beyond. It will be the most modern warship that we will have. Opisyal nang naisama sa serbisyo ng Philippine Navy ngayong araw ang pinakabagong barko nito, ang FFG-07 BRP Diego Silang, isang advanced guided missile frigate. Kaninang umaga, isinagawa ang commissioning ng barko sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Dumating sa bansa ang BRP Diego Silang noong Setyembre at ito ang pangalawa sa Malbar class na mga barko ng Pilipinas. Unang dumating sa bansa ang FFG-06 BRP Miguel Malbar noong April 8. Gawa ang mga barkong ito sa South Korea. Taglay ng BRP Diego Silang ang kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface operations, anti-submarine warfare at maritime patrol and surveillance na malaking tulong sa patuloy na pagbabantay sa malawak na karagatan ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa isyu ng West Philippine Sea, bilang matagal ng partner ng Pilipinas ang South Korea, malaki ang naiambag nito sa pagpapalakas ng logistics, defense chain at modernization programs ng AFP. I could say that Korea has been a long-time partner of the Philippines. We have supported them during the Korean War. They supported us during the Typhoon Yolanda response. They are a strategic partner of the country. We have common ties and they are a very good partner for us in development. 10 mga bagong barko ang inaasahang darating ng sandataang lakas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kabilang dito ang 6 na offshore patrol vessel at 2 pang frigates na pawang gawa sa South Korea at 2 landing docks na gawa naman sa Indonesia. Ang BRP Diego Silang ang pang-4 na frigate vessel ng Philippine Navy. December 2021, lumagda ang Department of National Defense sa panahon ni Secretary Delfin Lorenzana at Hyundai Heavy Industry sa 28 billion pesos para sa 2 barko. So they're already in the construction pipeline. Delivery will cover 2026 to 2028 or 2029. The 2 additional frigates plus other more capabilities currently at the Defense Department level are still for funding but are undergoing deliberation. Samantala, tuloy-tuloy ang mga isinasagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity at Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pagkatapos ng MMCA kasama ang Japan at US, 2 linggo ang nakaraan kung saan ginamit ang Carrier Battle Group ng US sa pagsasanay sa kauna-unahang pagkakataon. Nasundan agad ito ng magkakasunod na bilateral exercise sa pagitan ng India, Japan at France. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.